Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, unahin naman natin muli ito pong bagyong Ophel. Sa kasalukuyan, tuluyan po ang paghihina nito pong bagyong Ophel after po niyan maglandfall dyan sa may area ng Bagao, Cagayan. Kasalukuyan yan po ay nandito na sa Babuyan Channel, dyan po sa mga isla, o malapit dyan po sa mga isla ng Babuyan. Ito po ay may taglay na lakas na hangin na nasa around 155 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 230 kilometers. Ito po ay nasa typhoon category pa din ng Pag-asa. Patuloy po itong kumikilos pa west-northwest adjacent dyan sa Babuyan Islands patungo dito sa western section ng Batanes. Dahil po sa unti-unting paghina nito pong bagyong Ophel at sa tuluyan nitong pagkilos, paitaas significantly na bawasan po yung ating mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Meron na lamang tayong mga posibleng heavy hanggang intense rains dito po sa general area ng Calayan at Babuyan Group of Islands, maging dito sa area ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Ito namang panglabas na kaulapan nito pong bagyong Ophel ay posible pong magdala ng moderate kung minsan heavy rains dito po sa ilang areas ng Isabela, Mountain Province, Kalinga at Abra. Generally, wala na po itong magiging threat sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, maging dito sa malaking bahagi ng Central Luzon dahil nga paakyat na po ito at tuluyang pang humihina. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para nga sa bagyong Ophel after nga niya maglandfall dito po sa may northeastern section ng Cagayan. Yan po ay tumawid dito sa Babuyan Channel at kasalukuyan nandito na po malapit sa mga isla ng Babuyan. Magpapatuloy po itong kumilos pa northwestward patungo dito sa southern portion ng Taiwan. Pinapakita dito sa darating na Sabado, yan po ay posibleng sumabit dyan po sa southeastern tip ng Taiwan at posible pang tuluyan ng humina. Sa kasalukuyan, sumasabit pa rin po yung kanyang malalakas na bugso ng hangin at posibleng malalakas na pagulan dito po sa general area ng Calayan at Babuyan Group of Islands. Kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Ilocos Norte, Apayao, maging dito sa ilang bahagi ng Cagayan. Pero habang umakyat nga itong bagyong Ophel, isasama po niya sa kanya yung kanyang malalakas na pagulan at malalakas na bugso ng hangin. Bukas, nandito na po yan sa may western section ng Batanes at yung kanyang outer periphery na lamang o yung kanyang outer circulation ang sasabit dito po sa area ng extreme northern Luzon, particularly sa may general area ng Batanes at Calayan, kasama na po dyan ang Babuyan Group of Islands. By the time nandito na sa southern part ng Taiwan, ito pong bagyong Ophel, nakadikit naman na dito o malapit na sa ating landmass or kalupaan, ito pong bagyong Pipito. Puntahan naman natin yan. As of this posting, ito pong bagyong Pipito ay nandito na sa ating boundary line. Stepping on the line na po yan. Posibleng if mapanood nyo to, meron na po tayong bagyong Pipito o yung ating pang-17 bagyo ngayong taon. Ang bagyong Pipito po ay nasa tropical storm category pa din ayon sa Pag-asa na may lakas na hangin na nasa around 85 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 105 kilometers per hour. Maraming nagtatanong bakit daw magkakaiba yung mga forecast track ng iba't ibang meteorological agency. Nandito sa aking likuran ang multi-track o iba't ibang forecast track ng iba't ibang meteorological agency. Kung mapapansin nyo, statistically, pare-parehas pa po yan. Dahil po meron tayong tinatawag na area of uncertainty o circle of uncertainty or cone of probability. Yung kanyang general area na pupuntahan ay halos papasok doon sa mga bilog na yan. So magkakahawig po yan na nagpapakitang kikilos pa westward hanggang kumilos pa northwestward. Ito pong bagyong Pipito. Papalapit dito sa ating landmass or kalupaan. May mga ibang variables lang at factors na posibleng tingnan ng Pag-asa gaya ng ating sariling weather stations at sariling radar images. Maliban dyan, mas okay po na mag-prepare tayo o maghanda sa worst case scenario. Yun nga yung mas mababang track para dito sa bagyong Pipito. Case in point, narito naman ang track ng Japan Meteorological Agency para dito sa bagyong Pipito. Base dito, nagsisimula na pong kumilos pa westward. Ito pong bagyong Pipito. Kaya mas mataas na rin po yung kanilang pagtaya para sa kanyang posibleng daanan. Dahil nagsisimula na po yung kumilos pa westward, inaasahan po natin na magpatuloy ang kumilos pa westward hanggang northwestward. At posibleng bukas, yan po ay nandito na sa silangang bahagi ng Eastern Visayas. As early as bukas ng gabi, yung kanyang panglabas na kaulapan o yung kanyang trough ay posible nang sumabit dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Bicol Region. Babaybayin po niyan ito pong karagatan sa may Eastern Visayas patungo dito sa general area ng Bicol Region. May possibility po yan sumabit or sumayad dyan sa area ng Catanduanes na kung saan yan po yung area o yan po yung ating landmass na nakausli dyan po sa may Bicol Region. After po niyan, tutungo po yan dito sa general area ng Central Luzon. Again, meron nga tayong cone of probability or circle of uncertainty. Yung iba't ibang forecast track ng iba't ibang meteorological agency, kaya statistically the same dahil nga pasok pa rin po siya
dyan po sa bilog na yan o dyan po sa ating tinatawag ng circle of uncertainty. So again, maaaring mas mababa or mas mataas dyan ang posibleng tahakin nito pong bagyong Pipito. Yung ating area of uncertainty sa ngayon ay nag-i-extend mula dito sa eastern section ng Visayas, dyan po sa may northern Samar, hanggang dito sa ibabang bahagi ng northern Luzon. So posible pa po itong magbago if ever mas maagang kumilos pa northwestward o pa recurve pataas, ito pong bagyong Pipito. Yun po yung ating ideal scenario. Pero again, kailangan pa rin po natin pagandaan yung worst case scenario. Yun nga ang pagsayad o pagdikit ng bagyong Pipito. Dito po sa general area ng Eastern Visayas, maging dito sa Bicol region, kasama na po dyan ang Central Luzon. So sa kasalukuyan nga, meron po tayong dalawang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Ophel at ang bagyong Pipito. Kasalukuyan pa rin pong nalalalasa at nakakaapekto ang bagyong Ophel dito po sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon. Again, although pahina at palayo na sa ating landmass or ating kalupaan, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng malalakas na bugso ng hangin nito at malalakas na pagulan. Particularly dito sa extreme northern Luzon, dyan po sa may area ng Calayan at Babuyan, Group of Islands. Samantalang paghandaan naman natin ang posibleng pagdaan o pagdikit nito pong bagyong Pipito sa ating landmass or kalupaan bago pumasok ang weekend. Mamaya tabayanan po muli ang ating pagtalakay para dito sa dalawang bagyo na ito. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.